Love is kind. Hallelujah. Palakpakan natin muna ang ating Panginoon. Mabuti ka, Panginoon. Maganda ang kalooban ng Diyos at siya'y mabait. Love is kind. The kindness of Jesus, we are quick to think of His power, His passion, and His devotion. Pag ating pong pinag-isipan kung sino si Jesus, hallelujah, ating pong naisip yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang ginawang kadakilaan sa krus ng Kalbaryo, at ang kanyang debosyon sa kanyang misyon. Na sinimulan niya to pero hindi niya po ito binitin sa gitna kundi tinapos niya po. But those near Jesus, those who know Jesus personally, those who experience Jesus, has experienced that God comes near to everyone, cloaked in kindness. Malalaman natin mga kapatid kung ating kilala na lubusan ng ating Panginoon na siya po ay naranasan natin at ang balabal na kanyang daladala sa pagbibigay sa atin ng kanyang pag-ibig ay kindness. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Thank you. Bumalakpak na ba po kayo? Ayun, meron na pala. Church, in 1 John 2:1-11, marahil sa inyo pong naaanyayahan sa mga kasalan, naririnig nyo na madalas ko po ito ginagamit na sitas. At dahil po ang ating bishop, kanya pong palaging ginagamit na ito, sitas na to pag siya'y may kinakasal, ako bilang kasapi sa gawain ni Bishop Tony, ginagaya ko rin siya na ito na lang yung palagi kong ginagamit pag may kinakasal. Pero mga kapatid, marami pa pala sa Biblia na pwedeng gamitin para pag may ikinakasal, hindi lang sa John 2:1-11 ang gagamiting sitas. Pero sa ating pag-uusapan ngayon regarding kindness quotient, makita natin mga kapatid, this talks about Christ's first miracle. Ito po ang kauna-unahang himala na ginawa ng Panginoon, turning water into wine. Sa mga manginginom mga kapatid, mga hindi po nila alam yung ibang mga bahagi ng Biblia, pero dito sa kwentong ito, alam nila na pwede raw uminom ng alak. Kasi yung tubig, mga kapatid, na pwede na mainumin ng tao, ginawa pang alak ng Panginoon. So para sa mga manginginom, ito po ay ginagamit nilang sitas. Nagiging Bible literate po sila pagdating sa pag-inom ng alak. Pero lingid sa kanilang kaalaman na yung alak dito na sinasabi ay talagang hindi po nakalalasing. Kasi nung kanila po itong ininom nung simula at inilabas ito ng bandang huli na, nung naubos na po ang lahat ng inumin, lumikha ng himala ang Panginoon upang wag po mapahiya yung kinakasal. Tinanggalan po ng kahiyaan ng Panginoon ang pwedeng mapahiyang host ng kasalang ito dahil naubos po ang kanilang inumin para sa kanilang mga panauhin. At sa panahon nila, isa pong malaking dagok at kahihiyan ang maubusan po ng ihahanda sa kanilang panauhin, lalong-lalo na sa kasalan pa. Mga kapatid, mga kaibigan, raising the dead would have been the headline to jumpstart anyone's ministry. Kung ating po pag-iisipan, bakit sa isang walang masyadong, hindi naman masyadong mahalagang pangyayari, doon pa nagpakita ng unang himala ang Panginoon. Pwede naman siya magpakita ng himala na yung patay, buhayin niya. Di ba yun ay mas dramatiko? Pwede yung dagat ay gawin niyang dugo, etc. Yung mind-boggling ba? Kung magsisimula man lang siya ng ministeryo.
Pero bakit niya pinili na magkaroon ng paglilikha or paghimala sa isang simpleng kasalan? Mga kapatid, mga kaibigan, but he premiered his miracle. Sinimulan niya ang kanyang ministeryo sa isang himala, sa isang kasalan na hindi po nakapaghanda na maayos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tinulungan niya ang isang kasalan na alam naman natin, kung kayo po ay kinakasal at alam niyo ang aking sinasabi, kahit lahat po ng bases ay kinover nyo na, meron pa rin talagang lalabas na problema sa kasalan. At siguro kaya mo hindi napansin na may problema yung kasalan kasi busy ka sa honeymoon. Pero nung pag-aralan mo, triniview mo yung mga records, etc., merong hindi nakakain, merong pong yung pictures sa liwa, etc., etc. Maraming problema. Pero ito inayos ng Panginoon. Wasn't He kind enough to do that? Hindi ba mabait ang Panginoon at may kagandahang loob para bigyan niya ng pansin ang isang bagay na parang napakasimple lang na naging problema? Naging mabuti ba ang Diyos sa mag-asawang ito? I believe so. How about Zacchaeus? Isa pong tax collector, mga kapatid, na masama ang kanyang reputasyon. Tax collector na nambabakal ng mga kliyente, na instead na yung tama ang kanyang kukunin na singil, ay dinadagdagan niya pa para siya ay may ekstrang kita. Si Zacchaeus po ay hindi po masyado matangkad na tao. Siya po ay medyo maliit, kaya nga nung si Kristo ay napadaan patungo sa lugar nila, ay siya po ay umakyat sa isang puno para lang masilayan si Kristo. Katakataka pero totoo, mga kapatid, bagamat ang tao ay ayaw po maging kaibigan to si Zacchaeus dahil mandurugas na at mandaraya pa, no one wants to be his friend. At natural, sino po ang gustong magkaroon ng ng kaibigan na puro problema ang daladala at kawatan pa? Because of his notoriety, ay wala po siyang kaibigan na masusumpungan. Yet Jesus, hallelujah, where all could hear, hindi sinikreto ni Jesus kay Zacchaeus at sinabi niya kay Zacchaeus, pupunta ako sa iyong tahanan. Pinarinig ni Jesus sa lahat. Hindi niya sinabi ng sikreto, pupunta ako sa bahay mo. Natural na natural. Narinig ng lahat ng tao nung nakita ni Kristo si Zacchaeus, sabi niya, Zacchaeus, pupunta ako sa inyong tahanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yet, He announced that I am coming to your house. Luke 19:1-10. Diyan niyo po mababasa ang kwento na kung saan sasabihin siguro ni Zacchaeus, Panginoon, hindi naman siguro kailangan na ikay magtungo sa aking tahanan. Siguro pwede naman tayo kumain sa labas. Mukha naman, pwede naman ikaw imbitahan sa isang lugar na maganda para doon kita pakainin. But no, his signature was first in Zacchaeus' guest book. Ang una pong pangalan sa listahan ng guest book ni Zacchaeus, hindi pangalan ng ibang tao, ang pangalang Hesukristo ang nakatala ron. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. That was kind of Him. Wala siyang kaibigan at may dahilan para wala siyang maging kaibigan. Pero si Kristo, nakita siya, binigyan siya ng halaga at binisita pa siya sa kanyang tahanan. That was kind of Jesus. Unbelievably kind. Siya po ay mabuti. Ang kagandahang loob ni Kristo ay kitang-kita. Dito naman sa Lucas 8:43 hanggang 48, in Luke 8:43-48, a sick woman was very ill. Dito po ang kwentong ito, middle-aged woman, may sakit po. Hindi 1 taon, 2 taon, 3 taon na may sakit, hindi lang po. 12 taon. Naghihirap, nagdurusa sa kanyang sakit. Dinurugo. At wala po siyang doktor na malapitan. Sa tagal ng kanyang sakit na tinataglay,
naubusan na po siya ng doktor na pwedeng lapitan, marahil wala na po siyang pera, at pati yung benepisyo na pwede niyang kunin sa kanyang medical bills, wala na po siyang makukunan dito. At ang kanyang sariling savings ay wala na rin po, kaya naubos na rin marahil pati ang kanyang pag-asa. Ay sino po hindi mauubusan ng pag-asa? 12 ka ba namang taon nagdusa sa isang matinding sakit na wala halos kagalingan. Mga kapatid, mga kaibigan, long enough mga kapatid to run out of doctors, money and hope. Worse, nawalan ka na nga ng doktor malapitan dahil wala ka ng pambayad, wala ka ng pag-asa, wala ka pang kaibigan. Nung ikay may pera, mapagbigay ang iyong mga kasama sa iyo. Binibigay lahat sa iyo yung pagkakataon magbayad nung bayarin ng kinain. Oh Brad, ikaw na magbayad niyan. At meron ka naman kasing pangbayad. Ngayon nagkasakit ka, ngayon nangailangan ka, ngayon na kailangan mo ng tulong ng iyong kapwa, 12 taon ba naman, naubusan na po siya ng donor, naubusan na po siya ng aalalay sa kanya. Pero mga kapatid, mga kaibigan, si Jesus po ay naparaan kung asan ang babaeng ito. At nabalitaan ni Jesus, at nabalitaan ng babae na si Jesus ay paparoon, ang kanyang sadya ay hindi para sa babaeng ito. Ang sadya ni Jesus ay para dun sa anak ng isang mayor's daughter named Jairus. Jairus' daughter, mga kapatid, who was dying. Yun po ang kanyang sadya, hindi itong babaeng ito. Pero na nabalitaan ng babaeng ito na ang si Kristo ay padaan sa lugar nila, ay hindi po niya pinigilan ang kanyang sarili makalapit sa Panginoon. But the crowd was dense. Ang kapal ng tao, hindi siya makalapit basta-basta kay Kristo dahil hindi lang siya ang naghahanap sa presensya ng Panginoon. Marami rin pong tao ang lumalapit sa Panginoon, humihingi rin ng tulong at ayuda. At the crowd was dense and people were pushing each other, but the desperate woman followed Jesus at a distance. Kahit na mahirap lumapit sa Panginoon sa kapal ng tao, ay siya pa rin ay pumipilit na lumapit unti-unti sa ating Panginoon. And yes, she was able to draw near. Napalapit ang babaeng ito sa Panginoon, and she stepped back for fear of being recognized, and she extended her hand to touch the hem of Jesus' garment. Kahit lang mahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon Jesucristo ay sapat na. And she extended her hand to touch the hem of Jesus' garment, and on the spot, when she touched the hem of Jesus' garment, something happened to her body. Hallelujah! Gumaling po siya sa kanyang taglay-taglay na sakit. For 12 long, hard years of sickness and infirmity. Alam niyo mga kapatid, Jesus asked, "Who touched me?" Sino ang humipo sa akin? Asking the question without any measure of anger. Hindi siya nagalit dahil merong humipo sa laylayan niya. Dahil may naramdaman ng Panginoon, yung humipo sa kanyang tao na yon, may pananalig na kakaiba. At naramdaman ni Kristo yan. At ang maganda rito, nagsalita ang babae at umamin siya. At bakit niya hinawakan ang Panginoon at pinaliwanag niya na dahil siya ay may sakit at kailangan niya ang kanyang kagalingan at si Kristo lang makapagbibigay nito. At siya ay nagpaliwanag. Ang maganda rito, ito, kung ikaw pala'y nagmamahal, may kagandahang loob kang makinig. Ang mga tao sa paligid nakatunganga dahil si Kristo'y tumigil sa kanyang paglakad. At nung tinanong niya ang babae, bakit mo yan ginawa? Tinanong niya para siya'y pakinggan. Hindi siya tumuloy sa kanyang lakad. May lakad siya eh. Doon sa mamamatay ng bata, kailangan niyang pagalingin ito. In fact, kung babasahin niyo yung later part ng sitas na ito, ng chapter na to, namatay po
Yung kanyang dapat pagalingin, inabutan na po ng kamatayan. Pero hindi po yun ang paksa natin. Ang paksa natin itong babaeng ito na nagpapaliwanag sa Lord kung bakit siya lumapit sa Panginoon. At ang maganda rito, Jesus was kind to listen. Oh, hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dahiling, sa totoo lang, pwede siya makinig. Ganun ba? Kaya pala ikaw ay lumapit sa akin para ikaw ay gumaling. Sige, okay na. Bye-bye. Hindi po ganun ang nangyari. Nakinig po siya. Pinakinggan niya ng buo ang kwento ng babae na kanina may sakit. Pero nung siya'y lumapit sa Panginoon ay pinagaling na. Ang sabi nga ni Kristo, be of good cheer. Your faith has made you whole. Go in peace. Pinagaling na kita. Humayo ka ng payapa. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi na dapat gawin yon dahil pinagaling niya naman na yung babae. Pwede naman na siya umalis kasi marami pa siyang gagawin. Maraming tao ang nagsisiksikan para humingi ng tulong kay Kristo. Pero how come she stopped where he was and listened? Because mga kapatid, healing would have been enough. Everyone's waiting as Jesus listened. Lahat naghihintay, crowd waiting, city leaders waiting. Nakatunganga sila habang nag-uusap yung dalawa, nagpapaliwanag si babae sa kanyang himala na natanggap. And the disciples were questioning while Jesus listened. The miracle restored her faith or her health, but kindness restored her dignity. Kung ang pagpapagaling ni Kristo nagpawala at nagpagaling at nagtanggal ng sakit na meron yung babae, yung pakikinig naman niya, nagbalik ng karangalan at dignidad ng babaeng matagal nang nasubsob, naghirap, nagdusa sa kanyang sakit. Narinig niyo? Yung kagalingan ng kanyang katawan, mabuti. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagpapagaling mo. Pero yung marinig niya, papakinggan niya yung boses ng babaeng ito, nakapagbigay muli ng karangalan at dignidad sa babae na nung hindi niya pa nalalapitan ng Panginoon, hindi pa siya pinakikinggan ng Panginoon, walang dignidad, walang respeto na ang tao sa kanya. But when Jesus stopped and listened to her, she began to feel that she is once again an individual, a loved one. Buo na uli ang kanyang karangalan at dignidad. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Ang pag-ibig ng Diyos ating pong mararanasan dahil nakabalabal po rito ay kanyang kabutihan. Nakabalabal po ang pag-ibig ng Lord sa atin, nakabalabal ang kanyang kabutihang loob. His love cloaked with kindness. Hallelujah! God's love is cloaked in kindness. In fact, Paul says love is kind. Ang pag-ibig ng Panginoon ay ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan, ang kabaitan ng Diyos. Nehemiah agrees. In the Old Testament, Nehemiah says, "You are God, ready to pardon, gracious, merciful, slow to anger, abundant in kindness." Nehemiah 9:17. Not in the King James Version, that is said in the New King James Version, na ang sabi rito, abundant in kindness. So sinabi ni Paul, God is kind. Sabi ni Nehemiah in the Old Testament, ang Diyos ay mabuti. Again, Paul said in another account, the kindness and love of God, our Savior. Titus 3:4.
Hindi natin makakaila na ang Panginoon, hindi lang natin sinasabi siya mabuti, kung hindi naranasan ng tao. Ang kabutihan ng ating Panginoon. Palakpak. David concurs. Even David says, totoo yan. Sabi sa mga awit, in the book of Psalm 63 verse 3, in the New American Standard Version, your loving kindness is better than life. Awit po yan. Thy loving kindness is better than life. Ang kabutihang loob mo, Panginoon, ay higit pa sa buhay. Hallelujah! Sabi po ni David, sabi ni Nehemiah, sabi ni Pablo, siya'y mabuti. How about you? Do you say yes? I agree with you? Nakita ko minsan, mga kapatid, yung sinabi ng artista dito sa sabi nung isang kapatiran, I agree. Nag-agree siya sa social media. Ngayon, pwede kayo mag-agree. Kasi si Nehemiah, sinabi niya, ang Diyos mabuti. Sabi ni David, ang Diyos mabuti. What say you? Ano masasabi mo? Ikaw na mananampalataya. Ikaw na alagad na ng Panginoon. Ikaw na dinidisipulo ng Panginoon. What say you? Who God is? Paul says He is kind. Hallelujah, praise God. Also, he says in another account, ang dami sinabi si Pablo. Now, God has us where He wants us, with all time in the world and the next, to shower grace and kindness upon us in Christ Jesus. Saving is all His idea and all His working. All we do is to trust Him enough to let Him do it. Ephesians 2:7-8. By grace we are saved. Siya talaga ang gumawa lahat. Ang kailangan lang natin gawin, umapir tayo. May gagawin pa rin tayo. Ano yun? Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hallelujah! Come unto me! Ito pala yung imbitasyon ni Jesus. Jesus' invitation offered the sweetest proof. Pinakamatamis na kanyang handog sa atin na tunay na siya'y mabuti at may kagandahang loob sa lahat ng tao. Pero meron pong kondisyon. Alam niyo mga kapatid, meron po tayong youth jam. Marahil meron tayong mga maaanyayahan. Meron ba tayong panauhin ngayon? Dahil kung meron tayong panauhin, hindi po automatic na pag kayo umattend ng isang youth jam, sabihin natin ito ay merong offering of salvation. I-o-offer natin si Jesus sa lahat po ng darating na mga kabataan kung meron man. Automatic kung matatanggap na nila. Kasi may kondisyon. Ang sabi ng Panginoon, come to me. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Kristo. So pag lumapit tayo kay Kristo, ang ibig sabihin, hindi tayo nasa posisyon lang natin at sasabihin, Lord, naniniwala ako, okay na. Hindi. It's not just belief. Because Jesus is believable. You read the historical books, you read the Bible, nandyan ang Panginoon. Praise God. Strike one ka na, iha. Binibilang ko yan. Asan na ba tayo? Palapakan natin uli ang Panginoon. Come unto me. Meron tayong dapat gawin. All ye who labor and are heavy laden, kayong nabibigatan, kayong nahihirapan, lumapit kayo kay Kristo, and I will give you rest. Hindi po sinabi pumasok kayo sa high calling. Hindi. But high calling presents the one who says, come to me. We present Jesus to them. Because si Jesus lang talaga ang makakatulong sa tao. For my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11:28-30. Don't you know that farmers in ancient Israel
used to train inexperienced ox by yoking it to an experienced ox with a wooden harness. At ang sabi rito, the straps around the older animal were tightly drawn. Mahigpit ang pagkakatali dun sa pamatok na inilagay dun sa eksperto na ox o kalabaw o hayop. At yung kasama niya sa tabi na baguhan pa lang at nagte-training pa lang, meron pa ring nakapamatok sa kanya pero loose, hindi mahigpit. Sa makatwid, kung sila parehong magpapaandar ng araro, ang tunay na nagdadala ng kabigatan, yung batikan na ox, yung talagang kung saan nakahigpit yung tali nung pamatok. Paano yung bago? Meron rin siyang pamatok, pero parang display lang yon, training lang yon sa kanya, para siya matuto sa panghinaharap. Ang tunay na may dala ng kabigatan, hindi yung bago, kundi yung batikan na kalabaw at ox at hayop na may pamatok. Mga kapatid, mga kaibigan, the strap around the older animal were tightly drawn and he carried the load. Siya ang may karga-karga nung kabigatan ng kanyang hinahatak. But the yoke around the younger animal was loose. And walking alongside the more mature ox, but his burden of the ox that is new is light. Now, how did Jesus explain this verse? I walk alongside you, you are yoked together with me, but I pull the weight and carry the burden. Kunwari may pamatok ka, pero ang talagang nagkakarga nun, mga kapatid, hindi ikaw, kundi siya. Kung lumapit ka na kay Kristo, if you surrendered your life and reconcile with the Lord, then your burden is light already, because the burden is carried by no less than God through Jesus Himself. May I ask you the question, how many burdens did Jesus carry for us that we did not even know about? Ilang kabigatan kinakarga ng Panginoon, na kabigatan natin pero kinakarga niya, na kahit sa oras na ito, hindi mo alam. Nakarga-karga pala niya. Kaya akala mo ba, ayos ang buhay, wala akong problema, wala akong kabigatan . Hindi dahil wala kang kabigatan. Kinarga ni Jesus para sa iyo. Ang problema, hindi mo lang napansin. Akala mo walang kabigatan. Merong kabigatan. Kinarga lang ng ating mabuting Diyos sa katauhan ni Kristo. Ilan kaya ang kabigatan na kinarga ng Panginoon na hindi natin alam at hindi natin napansin? He carries our sin. Yun ang alam natin. Lord, hindi namin kaya yung kasalanan namin. May alam kaming ilan na alam kong dala-dala mo, Panginoon. Kasi kung mag-iisip kami ngayon, magtutulungan kami lahat, mayroon naman kaming maiisip, Panginoon. Yung kasalanan, hindi namin kaya yon, Panginoon. Ikaw po ang magdadala nun. At totoo yun. Yung ating kahinaan, yung ating kahihiyan, dala-dala ng Lord dyan. Yung ating eternal debt, yung walang hanggan nating utang sa Panginoon, siya lang talaga ang nagdala nun. Kaya nga nakabayad tayo kasi siya yung naging guarantee. Siya yung naging bayad sa ating utang, tama? Tayong dapat mapako sa krus, sino napako? Jesus. Sinagot niya tayo. Siya ang nagdala ng bigat, Brad. Kaya yung dala-dala natin ngayon, sabihin mo mabigat pa, magaan na yan. Kasi yung kabigatan, hindi mo napansin, dinala na niya. Matagal na.
Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Lumalakas na palakpak nila. Salamat sa Diyos. How about others? Paano yung iba? Huwag na natin pag-usapan yung kasalanan, yung kahihiyan, yung mga tinatago-tago natin. Dala-dala niya yon. Salamat sa Diyos. How about yung ilan? How about yung takot natin? Bakit minsan matapang ka? Because you have the Holy Spirit, right? But on top of that, bakit may takot ka, nakakayanan mo? Kasi yung bigat ng takot mo nabawasan. Dala-dala ng Lord. Hindi mo lang napapansin. Has He carried our confusion so that we don't have to? Wala ka ng takot, wala ka ng confusion minsan. Kasi tinanggal niya. Nariyan siya kasi. Hindi lang natin napapansin. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Could it be that the sense of peace that we feel now is a result of Christ lifting up our anxiety onto His shoulders and place a yoke of kindness on ours? Oh my Lord. Kaya pala yung gaan, ang pinalit ng Lord na kabigatan na dapat nating daladala, kindness, yung linagay niyang pinatong sa atin. At siya na yung nagdala ng brand ng heaviness, ng problema natin. How often do we thank God of His kindness? How can we thank Him if we don't even know that He has been kind to us in the first place? Kaya ngayon, pinapaalala ng Lord, naging mabuti siya sa atin. Sometimes we don't notice, but He's good. Ang problema, nakapagpasalamat na ba tayo sa Kanya? Paano kung di tayo makapagpasalamat? Marahil ititigil niya ang Kanyang kabutihan sa atin. The answer is a big no. Magpasalamat ka, makaalala ka, hindi ka makaalala, magpuri ka, hindi ka magpasalamat, you are become ungrateful to Him. The Bible says, hallelujah, Luke 6:35, because He is kind even to people who are ungrateful and full of sin. Hindi ka magpasalamat, maging masama ka laban sa Kanya. Ang kabutihan niya, tuloy, 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 tuloy. Remember, Jesus not only attended the wedding, in the wedding of Cana, He rescued it. Isa sa traumatic experience ng mag-asawa ay yung reception. Na pag yan ay nagkaroon ng pagpapahiya, bagamat maganda yung tinatawag na seremonyas, pag dun sa reception nagkaroon ng aberya, yun ang kanilang naaalala, natatraumatize sila. At kung ito'y malaking kahihiyan, hindi na nila ito makakalimutan hanggang sa panahon na sila'y mamamatay na. It is traumatic to say the least. But the Lord rescued the husband and wife at the wedding of Cana. Hallelujah. He did not only call Zacchaeus by name, He even entered his house. Mabuti ba ang Panginoon? Naging mabuti ba ang Panginoon sa iyo? Sa atin? He did not only heal the woman, but Jesus honored her. Hindi lang niya pinagaling, kanya pang pinarangalan. Binigyan ng oras at nakatunganga yung mga tao sa paligid na hindi magkamayaw dahil kinakausap ni Lord yung sakitin na babaeng ito. Pero nung hinipo siya at naniwala sa Kanya,
gumaling sa pangalan ng ating Panginoon. Meron na bang nagawa ang Panginoon na parang pareho ng ginawa niya kila Sakeo doon sa mag-asawa o dili kaya dito sa doon sa babae? Nangyari na ba sa atin to? Hasn't He helped you out in a few misfortune? At sabi mo, Panginoon, makalusot na ako dito sa problema to, magpapakatapat ako sa iyo. Abay, nakalusot. Mamayang konti, Panginoon, di yata, erase. Kasi nasolve na yung problema niya eh. Di ba ganun ang tao? Pero sa tapat na tao, alam niya, yung maliliit na bagay ay malaki rin sa harap ng Lord. Kasi yung kanyang pangako, hindi pangako sa tao lamang. Sa tao nga, dapat tapat ka eh. Sa Diyos pa kaya. Mga kapatid, mga kaibigan, may ginawa siyang kabutihan sa atin. At hindi lang mayroong ginawa, patuloy niyang ginagawa ito kasi siya'y Diyos. At bilang Diyos, He is kind. Whosoever is wise. Paalala ng mga awit, kung tayo ay merong IQ, sino rito member na Mensa? Ano yung sinasabi mo, Pastor? Ito yung mga club na mga genius. Ang taas ng IQ. Kasama po dyan si Miriam Santiago. IQ niya napakataas. Pero dito sinabi ng Bible, hindi na kailangan yung genius pa. Pero ito sinabi niya, whoever is wise, Psalms 107:43, will observe these things and they will understand the loving kindness of the Lord. Kung tayo ay meron pong kapantasan galing sa Panginoon, nakita natin ang ginagawa ng Lord noong unang panahon hanggang sa panahon natin, nararanasan natin, mauunawaan natin ang kabutihang loob niya. Hallelujah. And since God is kind to you and to me, can't you be kind to others? Mahirap ba na magbigay ng kagandahang loob sa iba samantalang tayo naman yung unang nakaranas nito? What is your kindness quotient? Doon po sa, hindi nyo po narinig yung title natin, pinag-usapan natin, kindness quotient. Kung yung isip ng tao, yung intelligent quotient, merong pong bilang yon. Ang tawag IQ. Gaano katalino ang isang tao, IQ ang tawag doon. Emotional quotient, yung kanyang emotional stability. Gaano kataas at gaano kababa. Pero ang paksa natin, hindi IQ, hindi EQ. KQ. Ano yung KQ? Kindness quotient. Ano yung grade natin sa kagandahang loob? When was the last time that you did something kind to someone in your own family? Pagkagising mo, naku, late na ako. Yung kumot mo, yung unan mo nakakalat dun. Si Muning nandun na sa unan mo kasi yung unan nasa floor na. Sino mag-aayos nun? Di ba maganda tayo? Kinalakihan na namin eh. Ganyan lang kami, para kaming, basta papasok kami sa trabaho, boom! Magulo yung, meron akong hindi ko babanggitin yung pangalan ha.
Sabi niya, kaayos ko lang, gaguluhin. Buti, minsan lang ginagawa. Ayun, maganda. Hindi naman palagi. Okay lang, minsan lang pala eh. Paano kung palagi na kinaugalian na? You have to be kind and realize, teka, ang parents ko hindi po bumabata. Ako magtitiklop ng kumot ko sa aking higaan. Walang pumapalakpak. Ano tiklop-tiklop? Millennial ako eh. Alpha ako eh. Wala yan. Ano yung automatic na titiklop yan? Paano kasi merong lola, may nanay na, gulo-gulo na naman yung kama ng anak ko. Nag-aayos dun. Kindness na ba yun, Pastor? Doon pa lang, di ka na makaugaga. Doon pa sa mabibigat. Doon mo pakita. Wag ka nang makinig na sasabihin, uy, maghugas ka naman dyan. Di ba? Bakit yung iba sa inyo parang tumitingin sa akin? Bakit kami maghuhugas? Meron naman kaming tagahugas. Pero wala silang wala silang kasambahay. Yung sinasabi niya tagahugas, yung nanay nila yun. Yung lola nila. Basta hindi sila. But since you are kind, at ang alam mo, ang Diyos mabuti, pag nakita mong merong kalat doon, ikaw na ang gumagawa. Kasi that is a sense of kindness. Nakita mo merong basura. Merong kumain nung may candy ngayon, ang sarap. Nabibili doon sa letter D. Pink ang kulay nung kanilang sampalok, ang sarap. Para siyang tunay na sampalok pero candy lang. Kinalat dito sa church yung papel. Bahala na si Brother Lito yan. Doon sa gagawin niyang usher na tutulong sa kanya. Bahala na sila, hindi ko trabaho yan. We have to be kind. Pulutin mo. In Matthew 9:13 it says, go and learn. Ayan, naku mga kapatid, may matututunan naman tayo. What this means, I want kindness more than animal sacrifices. Nagbibigay ako ng ikapo, nagbibigay ako ng alay. I'm a professional, ginagawa ko lahat yan. Pero anong sabi ng Lord? I want kindness, not animal offerings. Woo! Hallelujah! Kindness pala hinahanap ng Lord. Matthew 9:13. Kung gusto nyo makumbinsi. Can we ask that question to ourselves? How kind are we? Or ask the question to yourself, am I kind? May kagandahang loob ba ako? Ang mabilis na sagot ito meron naman. Alam nga namang wala. Ganun ba? Kaya pala isa pang tawag sa'yo, humble, Brad. Kasi pinag-uusapan natin yung anong kulang, ang nakita mo yung mataas na. Meron naman akong kagandahang loob. Umabot na pong 5 minutes, wala pang maisip. How kind are you? How kind are we? Have you helped clean the table, the dishes, without being asked? Yan hinugasan ko na yung mga plato na yan Pang! May ingay pa Parang sinasabi niya sa buong mundo, hinugasan ko na. Pwede ba kita matanong, Iha? Di ba ginamit mo rin yan kanina? Opo. Hinugasan ko na nga May problema? Tapang. Ginamit mo rin pala Kung huhugasan mo, anong problema? Di ba? Bakit mahirap? You have to be kind. Bakit yung maraming tao sa likuran nakatingin na lang sa baba, hindi na nakatingin sa balon?
nakatingin na sa baba. Sana mga kapatid, in this simple message, yung maliliit na bagay, ma-develop into big things. Kasi pag nasanay ka riyan, asang ka man lupalop ng mundo mapunta, magtatagumpay ka pa rin. Nagpunta ka sa ibang bansa, walang maglalaba para sa iyo dyan. Walang magluluto sa iyo dyan. Walang maghuhugas na kung anong bagay dyan. At hindi ka mabubuhay dun sa, kakain ako nung yung lalagyan na lang ng tubig. Tapos makakain ko na, mabubusog na ako. Paminsan-minsan pwede yan. Pag tumagal-tagal, pwede yan maging lason sa katawan mo. Kakamakain ka ng borax, mga kapatid. Nandudong pa rin yung pagluluto, yung pagkain ng lutong pagkain, mga gulay. Kakainin mo yon, gagamit ka ng kubyertos, ng plato. Siyempre, dudumi, may mantika. Huhugasan mo yon. Hindi pwedeng hugas, basta hugas lang yung mabasa. Paano kung checking ko yung plato na hinugasan mo, sis Brad? Nako, hinugasan pa raw. Parang skating rink, ang dulas-dulas. You have to do it right. Kasi gagamitin ng iba yung plato. Ikaw yung naghugas, naglagay ka pa ng, nagtira ka pa ng pagkain nung nakaraan, malalasom pa yung kakain kinabukasan. That is unkindness. Hindi, basta naghugas ako ngayon. Mamaya, mayroong function, ako po. Ako na naman maghuhugas nito. Mabilisan lang, basta. Praise the Lord. Makip-mukat-mukat, pag tingin natin doon sa tinidor, my goodness. Ang tinidor, inaano yan ng kuko. Ginaganon yan doon sa singit. Kasi meron pong sumisingit na mga burloloy doon sa tinidor. Kaya, gaganunin mo, tapos doon naman gaganunin mo pa uli. Habang sinasabon. At pag binanlawan, tanggal ang lahat. Pero dahil nagmamadali ka, tapos na, go home na. Gagamitin kinabukasan. Meron pang dating pagkain, balik sa pagkain ng tao. That is unkindness, ladies and gentlemen. Hindi po ito para turuan kayong maging good dishwasher. We're teaching the principle of being kind to one another, for love represent kindness. Kind hearts are quietly kind. Pag ikaw ay may kagandahang loob, hindi ka naglalakad. Mga kapatid, I'm a kind person. I said it softly so not everyone will hear it. But I'm kind. There's no such thing. True kindness is quiet. May I ask you a true question? You hate me, right? You hate me. Kasi yung tingin nyo. Have I become your enemy because I tell you the truth? I hope not. Praise the name of the Lord. Kind hearts are quietly kind. Tahimik po yan. At tatapusin ko na to. Paul writes, when we have the opportunity to help anyone, we should do it, but we should give special attention to those who are in the family of faith. Kung ikaw ay kind sa hindi mo kilala, kind ka sa iyong pamilya, kind ka rin sa mga kapatiran. Sabi po yan ni Pablo sa mga taga-Galacia. Galatians 6:10. Kindness at home, kindness in public, kindness in church, kindness even your enemy. Love
your enemy. Pahirap ng pahirap, pahirap ng pahirap. Ano ba yan? Kasi kung hindi mo minahal, pati yung kaaway, hindi mo maiisip na makaisip ng paraan para patawarin siya kahit hindi siya humingi ng tawad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And last, kindness to self. Baka sa ibang tao, ikaw ay mabuti, mabait ka. Pero malupit ka sa iyong sarili. You also have to be kind to yourself. Because true love is kind. Paul said, learn to forgive yourself. Meron kang mga nagawa na bagay na sa tingin mo, ikaw lang ang nakakaalam. Yes, hiningi mo na ng tawad sa Lord, pero still feel yourself as a failure. You have to forgive yourself. Because true love is kind. Be kind to yourself. God loves you to save your soul, and He also wants you to be kind to yourself. And one aspect of a person kind to himself or herself knows how to come to the Lord. If you have some heavy laden and you need rest, even you're a Christian, the Lord can still provide the help that we need. But we have to come to Him. Because He cannot give something to us that we don't ask for. Remember Simon? Simon invited Christ to his house, but he did not ask for forgiveness because he did not feel that he has to be forgiven. He thought he was not thirsty. Only the woman is thirsty because she's sinful. She's a street walker. She's nothing. Me, I am a part of the religious order. I'm not a sinner like her. Walang forgiveness siyang natanggap. And yet the woman who came to Christ with tears, with perfume, with washing of feet, hallelujah, was forgiven much. Woo! Hallelujah! Lesson po yan kagabi. Nadala ko pa rin ngayon. May hangover po ang pastor niya. Hallelujah. Kind to self, importante po yan. Have you reconciled yourself with God? Do you want to do it now?